Magandang umaga sa atin lahat. Good morning. Yan. At katulad nga nung sinabi ni Henry, 7 buwan na lang, Pasko na naman. Isa sa mga isa sa mga kinasasabikan natin na buwan ng taon. Ngunit ganun pa man, nais po nating pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya na ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. At nais po nating batiin ang lahat na naririto. Welcome po muli. Okay? At ganun din yung mga nasa online na patuloy na sumasama sa atin pong lingguhang gawain. Katulad po ni Ate Sinta, okay, sa US, sa New York, at maging si Joy, magkasama sila. Si Ate Vicky sa California, si Kuya Bien at saka si Ate Annabel sa Laguna, si Tita Ching na nasa San Mateo, yeah. At si Papa Rupi kasama din natin, nasa California din po siya. Si Ate Alice Lacerna nasa Cavite, at si Ate Tess Galvez na nasa sa Quezon City. At maging si Tessie at saka si Kathy na nasa Pangarap, at si Sean, kasama natin ngayon si Sean. Welcome, Sean. Thank you sa pagsama sa pananambahan. Okay? So, salamat po sa lahat ng dumadalo at minsan lang po natin mararanasan. Yung pong minsan sa isang linggo, maranasan yung sama-sama tayong sasamba sa Panginoon. Dahil alam naman po natin, ang bawat sa atin ay sumasamba sa ating Diyos every day. Pero dito, pagdating ng linggo, corporately, sama-sama tayo. Kaya salamat sa Panginoon at muli, at tayo'y magpapatuloy ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At noong nakaraang linggo, ay patungkol sa Kingdom of God. Naalala niyo ba yon? The now and the not yet. Ngayon, pagdating ng Luke 18, ay parang tila baga nag-shift ang Panginoon sa kwento ng prayer. At ito'y common na naririnig natin. Common na pangangaral at ganun din sa pagbabahagi ng salita ng Diyos tuwing tayo ay may prayer meeting. Pero alam niyo po, no, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sabi ko nga, ano pa ba ituturo ko dito sa prayer na to? Madalas na ma-exhort itong prayer na to. Pero meron pong somehow na itinuro sa akin ng Panginoon dito. Kaya sana puntahan po natin ngayon ang Luke 18, verse 1 to 8. At doon po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Hilingan ko po ang lahat na tumayo. At babasahin po natin yung 8 talata mula sa 18 kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. For some time, he refused. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually wear me out with her coming. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes,
will he find faith on the earth? Manalangin po tayo. Salamat po muli, Panginoon, sa pag-sustain mo po sa amin nung nakaraang linggo. Sa lahat po ng aming mga kapaguran, kabisihan, yet Lord, binibigyan mo kami ng kalakasan, nire-restore mo po ang aming kalusugan upang kami makadalo pa rin ng gawain mo sa araw ng linggo, upang matuto po mula sa iyong mga salita, upang minsan papaalalahanan kami kung anong kalooban mo. Kaya Panginoon, nandito po kami lahat. Handa na po kaming makinig sa iyong mga salita. Kumilos nawa ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang tunay na mangusap sa aming mga puso't isipan. Gamitin mo lang po akong instrumento, pero ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa amin pong pakikinig at maging sa aking pangangaral. Ikaw po ang matanghal at lalo po naming lubusang maunawaan ang kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. At hilingan po natin ang ating mga Sunday schoolers na yan. Okay. Ayan. Mukhang may gagraduate na sa Sunday school, ah. Ang laki na nung isa, eh, oh. Malapit na mag-T40 yun, ano? Malapit na sa youth ministry. Ayan. Okay? Siguro nabasa nyo na yung passage natin kanina, no? At madalas nating marinig sa mga exhortations sa prayer yung passage na yon. Okay? So, ano nga ba ang pinagpipray natin na hanggang ngayon hindi pa natin natatanggap ang sagot mula sa Diyos? Diba? Yun ang basic na narinig natin. Kaya nga, kung titingnan natin, sa Luke chapter 18, verse 1, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Sa verse 1 pa lang sinabi na ni Jesus kung ano yung pinaka-tema ng passage. Nakapanood na ba kayo ng isang pelikula na may murder scene, pero pinakita agad kung sino killer? Instead na may suspense kung sino, mag-iisip ka, sino kaya ang killer nun? Sino kaya ang pumatay? Sa umpisa pa lang, kilala mo na kung sino killer, Okay? Nakapanood ba kayo ng ganung pelikula? Dito, nung binabasa ko to, Lord, ano pa ituturo ko? Tinuro mo na kung anong sa gagawin namin. Always pray and not give up. O, di tapos na. Basta, manalangin tayo. Huwag tayong susuko sa ating prayer. Okay na yun. Kasi yun ang pinakamensahe, no? Saka lang niya saka lang siya nagkwento ng isang parable to emphasize his point na always pray and not give up. Pero yun na yung pinaka-summary ng passage from verse 1 to verse 8. Napansin nyo ba? Yung parable, parang illustration na lang ni Jesus dito sa point niyang ito. Always pray and not give up. Pero alam niyo po, pinagsisikapan kong pag-aralan ito in the context of Luke's writings. At ano yung context ng Luke's writing? Yung napag-aralan natin last time. At doon ko po na-discover, meron palang isang bahagi dito sa passage na to na seemingly na ano natin na hindi natin masyadong napansin. Siguro dahil sa dito tayo nakafocus sa always pray and not give up. Kaya sabi ko, thank you Lord, nawa ay maipangaral ko ito ng in fairness doon sa nais mong iparating sa amin. So ano yung pinaka-setting kung bakit nagkwento si Jesus nitong parable na to? Or nag-exhort siya na always pray and not give up. Ano yung pinaka-context? Okay?
At kung titingnan natin, nung nakaraang linggo, ito yung binabanggit, no? Sa Luke 17, verse 20, he was asked by the Pharisees when the coming of the kingdom of God would be. Okay? So, napag-aralan natin last time yon. At ano yung naging sagot natin doon? Kung when the kingdom of God has come, the kingdom of God will come. Napag-aralan natin last week yon, di ba? The now and the not yet. Since now, here we are, the kingdom of God is within us. And that is Jesus Christ. So we need to accept Jesus Christ in our hearts as King of our lives. Yet, the kingdom of God, yung pinaka-culmination nito, is in the not yet pa, wherein He will reign ultimately as the King. Kasi hindi lahat sa panahon natin ay pinaghaharian na ng Diyos. Darating ang panahon na Siya ang tunay na naghahari sa lahat ng tao. Kaya, ang dapat natin gawin doon sa kingdom come na not yet pa is to anticipate the return of the King. Yun po yung napag-aralan natin last time. Right? The kingdom of God, the now and the not yet. Kaya maganda yung response song na pinakanta ni Oliver. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yung response song natin last week, no? Maghari ka, O Diyos, now and the not yet. Parang gano'n, no? Okay, no? Totoo yun, kasi ang paghahari ng Diyos ay hindi lang sa ngayon na nararanasan ng mga taong tumanggap sa Kanya. Darating po ang point talaga. Umasa po tayo doon na pag dumating ang Panginoong Jesus visibly, yung nakikita na siya, yung may physical presence niya, yung second coming niya, siya po talaga ang maghahari sa buong mundo. Mawawala na po lahat ng mga corrupt government sa panahon na yon. Okay? Kaya nga po, meron pong context kung bakit tinatanong ng mga Pharisees ito kay Jesus. Nakwento ko na po ito last time. Kasi nung mga panahon na yon, ang naghahari sa kanila ay ang Roman Empire. Okay? So ngayon, syempre, alam nila yung experience ng mga ninuno nila na sila'y pinaghaharian ng Diyos. Kaya lang, dumating ang time na sila'y humingi ng isang hari. So pinagbigyan sila ng Diyos. Pero yung mga hari nila, hindi po lahat naging tapat. Hindi po lahat ay naging fair o naging just. Kaya naman, sila'y nasasabik na magkaroon uli ng paghahari ng Diyos sa kanilang bayan. Dahil ang naghahari sa kanila noon, ang Roman Empire. Kaya makikita po natin, no? Yung po pinaka-motivation o intention ng mga Pharisees kung bakit dun sa Luke 17, tinatanong nila si Jesus, when the kingdom of God would come. At kung titingnan natin ngayon yan, dun sa verse, sa Luke 18, bagamat sinimulan ni Jesus yung mga pagtuturo patungkol sa do not give up, okay? Continue praying. Yung kanyang conclusion sa Luke 18, letter B, verse 8, however, when the Son of Man comes. So meron ding again, may reference dun sa coming of the Son of Man. So hindi ko po maalis na ilagay sa context itong Luke 17 and 18. At yung kanyang kwento or exhortation or teaching on praying and not give up ay may relation doon sa coming of the kingdom of God. So yun po nakita kong context, Luke 17, when the kingdom of God would come, at pagdating sa Luke 18, when the Son of Man comes. At alam na po natin yun, ipaliwanag ko last week, that the Son of Man inaugurates or endorses or introduces the kingdom of God. Ang paghahari ng Diyos
ay hindi makakamtan ng tao maliban na lamang si Jesus ay tanggapin nila bilang hari. Kaya nga, yung pagdating ni Jesus sa darating na panahon, pag dumating siya, siya na talaga ang lubusang maghahari sa buong mundo. Wala na pong magiging ibang leader pa. Hanggang ngayon, marami pong mga ibang nagsusulputang mga leaders. Okay? Kaya nga, ano ang dapat nating gawin mula po doon sa now and the not yet? Ngayong nandito ang ating Panginoong Hesus at tinanggap natin sa ating mga puso. Okay? Yan yung the now. Ano ang dapat nating gawin habang ina-anticipate natin yung not yet, yung second coming niya? Okay? Doon ko po ngayon makikita or sasabihin na gagawing title para sa topic natin ngayon sa Luke 18, yung what to do while waiting for the not yet coming of the kingdom of God. At isa lang po ang point. Okay? Isa lang po ang point. Don't give up praying. Habang nandito tayo at inaantay natin ang muling pagbalik ng Panginoon, wag na wag po tayong bibigay sa ating pananalangin. Don't give up praying. Don't give up praying. Okay? Siguro ang unang sumagi sa isip ko nung inaaral ko to, ano ba ang dahilan? Bakit ba ang mga tao nag-give up sila sa praying? Sumusuko ba? Inaayawan. Di ba pag sinabi natin give up, yun ang ibig sabihin, di ba? Bakit ba umaayaw ang mga tao sa pananalangin? Kaya yun muna po ang aking gustong ikwento sa inyo or ipaliwanag. Bakit nga pa? Why do people give up praying? Ito lang po ay galing sa akin. Pwede nyo pong dagdagan pa kung meron po akong na-miss na posibleng dahilan bakit ang isang tao maging mananampalataya ay bumibigay, nag-give up, sumusuko sa pagpipray. Ang mga ilan pong pumasok sa isip ko ay, una, wala silang natatanggap na sagot mula sa Diyos eh. So bakit pa ako magpipray? Tagal ko nang pinagpipray yan, hindi naman sumasagot sa akin ang Diyos. Or, kasama nito, yung salita nga na, ang tagal ko nang nag-aantay sa sagot na yan. Taon na ang binilang. Bata pa ako, pinagpipray ko na yan. Mga something like that ba? So parang, siguro hindi kalooban ng Lord, kaya susukuan ko na ang pagpipray na yon. Gi-give up ko na. Or, perhaps, kaya natin gini-give up ang praying, baka kasi, andyan na yung prayer, kaya lang, andyan na yung answer, kaya lang, we want God to answer according to our own timeline. Lord, bago ako magtapos ng aking pag-aaral, nawa, ayun, ay natanggap ko na itong pinagpipray ko sa iyo. Lord, bago ako magkatrabaho, nawa, ay, meron tayong timeline. May binibigay timeline, di ba? Kaya nga yung iba, Lord, bago ako mag-35, gusto ko po makapag-asawa na, kaya bigyan mo ako, Panginoon, ng lalaking mapapangasawa ko. Something like that. Hindi dumadating. Naalala ko yung kinasal ko po kahapon eh. Sabi nung babae, sumuko na ako. Nung nagbibigay sila ng vow sa isa't isa, sumuko na ako sa pakikipag-date kung kani-kanino. And God is faithful. He gave you in the time that I needed you most. Wow. Ganda Ganda ng vow niya. So, introduction lang niya yun. Minsan kasi tayo, may timeline tayo eh. Binibigyan natin ng deadline si Lord. Lord, dapat ganito ha. Pagka tapos na yung deadline, wala pa, susukuan ko na sa prayer yan. Or perhaps, masyado tayong dumaan sa napakabigat na problema ng buhay. Kaya sinukuan na natin ang pagpipray. Ayaw ko na. Wala namang nangyayari.
Every time pinagpipray ko na maging maayos ang relationship namin, pero walang nangyayari. Ganito na lang paulit-ulit. Ayoko na. So, sinukuan na natin na mag-pray. Okay? Ito lang po yung mga naiisip ko. Or, kung minsan, kaya sinukuan na natin ang pag-pray kasi masyado tayong busy. Wala na talaga tayong panahon sa pag-pray. Dahil mula umaga hanggang gabi, loaded ang schedule natin. Okay? Kaya, pasensya na, pero wala akong naging panahon para mag-pray pa. Dahil sobra na ang aking kabisihan. Or, perhaps, pasensya na, marami akong pumasok sa isip, no? Habang ako'y nag-aaral nito, no? At baka maaring may dagdag pa kayo, no? Pero ako, nakita ko pa, some people don't feel that God cares. Kaya they give up praying. Hindi naman talaga ako mahal ng Diyos kasi tagal ko nang pinagpipray yan, pero parang baliwala sa Kanya. Hindi yata niya ako mahal eh. Yun. Hindi naman siya kumakalinga eh. Wag na lang ako mag-pray. Eh? Or, nadi-discourage tayo sa mga sitwasyon natin sa buhay. So, we stop praying. Sa isang asawa o sa isang tatay na parang tila baga wala ng pag-asa para sa atin, kaya nangyayari, hihinto na lang ako sa pananalangin kasi discouraged na ako sa Kanya. Or sometimes, we give up praying kasi seemingly, nothing will happen to us naman when we don't pray. Wala naman nangyayari na masama eh. Kapag ako hindi nagpipray, tuloy pa rin ang ikot ng buhay. Maayos pa rin naman ang aking trabaho. Wala naman nangyayari. So parang ang nangyayari sa tao, nagpipray lang siya pagka merong gulo. Pagka merong problema. Pag walang problema, hindi niya nakukuhang mag-pray. Wala naman. Okay naman ako eh. So far, maganda naman ang aking buhay, maganda ang aking trabaho, maganda ang aking negosyo, ang aking pag-aaral, maganda relasyon namin mag-asawa. So bakit pa magpipray? Wala namang masamang nangyayari sa akin. Kahit na hindi ako mag-pray. Okay? Or perhaps, katamaran. Yung isa kanina, kabisihan. Ito namang isa, katamaran. Okay? Maaring may panahon siya, maaring hindi siya busy, tamad lang talaga. At alam nyo, napakaraming taong tamad. Kaya nga doon sa New Testament, di ba? Sa letter ni Paul, winawarningan ng mga taong tamad. Di ba? Sa loob ng iglesia, huwag pakainin pag tamad. Parang nakakatakot isipin, ano? Na hindi ka magpapakain dahil tamad yung tao. Pero gano'n, pati pagpipray, kinatatamaran. Yung pong naging counseling case, couples case na pinag-aralan namin doon sa huling counseling, couples counseling na kinanda ko doon sa CBS Asia. Ito lang pong linggong ito. Okay? Ay patungkol doon sa magpapakasal pa lang pero sobrang tamad nung lalaki. Yung babae sumuko na po. Kaya lang nakaprepare na ang lahat sa kasalan. Kaya may open-ended question ako eh. Sa palagay nyo, matutuloy ang kasal? Sobrang tamad nung lalaki. Okay? So again, sa sobrang katamaran, maaring ayaw na nating mag-pray, give up na natin kasi katamaran talaga. Or, marami kasing distractions, maraming biglang pumapasok sa mga isipan natin kapag tayo nagpipray hanggang sa nawawala na yung ating focus sa pagpipray. Hindi na natin na itutuloy yung ating prayer. Bakit? Ang dami kasi sumasagi sa isip natin eh. Or kung minsan, pag nagpipray tayo, biglang merong tatawag, biglang, ayun sinaing, nangangamoy na. So maraming distractions. Kaya tuloy, humihinto na tayo sa pagpipray. At sumusuko na for a time. Pero itong mga susunod kong mga isip na dahilan ay
false sense of independence. Hindi ko naman kailangan ng Diyos. Bakit ako magpipray? Nung araw, nagpipray ako. Pero nakita ko na kaya ko naman, kailangan pala sarili kong sikap pa rin. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya kailangan kumilos na lang ako instead mag-pray. Gumalaw na lang ako na lang magtrabaho instead of praying. So medyo nawala yung dependency niya sa Diyos. Kasi yung sense of independence niya nasa kanya na. Kaya hindi na siya nagpe-pray. Nag-give up na siya in praying. Or perhaps, complete rebellion. Wala na talaga. Lahat ng ginawa niya sa buhay, kahit siya isang Kristiyano, parang hindi kumakalinga ang Diyos sa kanya. Lahat ay nagiging against all odds na. Kaya, bakit pa ako magpe-pray? Yan. No? Out of rebellion. Kaya hindi na siya mananalangin sa Diyos. Okay? At ang huli na nakita ko po, na nasa text ng ating binasa, is lost faith in God. Nawala ng pananampalataya sa Diyos. Okay? Sabi po doon sa huling sa verse 8, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? So, parang nagkaroon din siya ng kawalan ng pananampalataya. At yun ang tinatanong ni Jesus sa huli. Don't give up praying. Pero sa huli, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? So parang, kaya pala hindi nagpipray na yung mga tao kasi nawala na ng pananampalataya. At hopefully, ayaw natin mangyari ito. Okay? Ayaw natin mangyari na mawalan yung pananampalataya natin dahil nag-give up tayo praying. Okay? Because we give up praying and therefore, in the end, we lost faith. Kaya nga si Jesus, sa introduction niya, don't give up praying. Continually pray. Don't give up praying. Pagkatapos sa huli, sa verse 8, will He find faith on the earth? Perhaps, because some people gave up praying. Okay? Kaya nga po, ingatan natin yung ating mga sarili kung hindi tayo marunong manalangin or kung naiisip nating sukuan ang pananalangin because it may cause our faith. Okay? At medyo ito, alam niya natin itong susunod ko mga isi-share sa inyo. Paano ba dapat tayo manalangin? So how should we pray or how must we pray? How people must pray. Alam na natin po ito, di ba? Kasi madalas ko nang naririnig sa atin to noong araw pa. At kahit sa mga Bible studies at sa New Life natin and Growth Series, pinag-aaralan natin to, how to pray. Okay? One is we must pray all ways. Sa kahit na gaanong kaparaanan. So wala pong formula sa pananalangin. Anumang paraan ng pananalangin, okay lang po yan. Kahit po yan ay mga short prayers lang. Yung bang, gaantay ka ng bus. Lord, bigyan mo naman ako ng bus. Tapos biglang may darating na bus. Or kung minsan, pwedeng mahaba ang prayer natin. Yan. Sino po dito ang mahaba ang mag-pray? Yeah? Okay, so, pwede yun. As long as, sabi nga ni Jesus, wag babbling. Diba? Turo niya sa prayer. Wag yung paulit-ulit na parang hindi ka naririnig ng Diyos. Pwedeng mahaba ang prayer mo, pero taos sa puso at hindi pa ulit-ulit na katulad daw ng mga bagano, sabi ni Jesus. Ano? Or, we could pray silently. Hindi naman kailangan laging malakas ang ating pananalangin. Pwede namang silently. Or,
We could also pray alone, nag-iisa ka, or with others. Okay? So, in all ways, sa anumang kaparaanan, pwede tayo manalangin. May nagtanong sa akin dati, Pastor, nai-invite po ako na mag-pray doon sa ating anniversary, doon po sa opisina namin dati. Okay? Sabi ko, sige, edi pag-pray ka. Pastor, kinakabahan ako kayo na lang po. Sabi ko, hindi, ikaw ang inassign. Pwede ka naman mag-pray kasi Christian din siya. Kinakabahan po kasi ako, baka mamaya mautal ako doon, mamaya magkamali ako. Sabi ko, kung kinakabahan ka, pwede mong isulat yung prayer mo at basahin. Pastor, pwede ba yun? Oo naman, kasi galing pa rin naman sa puso mo yung prayer mo Sinulat mo lang. So, walang masama doon. Kaya, yon, we could pray using our written prayers. Pwede yun. Sa ibang mga churches, napapansin ko po pag nanonood ako ng mga, yung prayer nila, binabasa nila Okay? Mas maganda nga yung kasing binabasa dahil alam mo na hindi ka uulit kasi nasabi mo na Kung minsan pag hindi binabasa, hindi written ang prayer, paulit-ulit. Okay? Mas maganda siguro isulat mo. Parang sa ganun, nasabi ko na pala kanina to, hindi ko na uulitin. Okay? So, wala pong masama using written prayers. As long as you have written it yourself or maaaring sulat ng iba pero binigay sa iyo, teka ikaw na muna mag-pray. Basahin mo, okay lang 'yon. As long as it comes from the heart at saka yung biblical ang prayer natin. Okay? So we could use prayers at all ways, sa anumang kaparaanan. Some people are praying with scriptures. Ginagawa nilang prayer yung scriptures. Okay? Lalo na sa Psalms. So, marami pong kaparaanan ng pananalangin. Wala pong hard, fast rule. Yet, kailangan i-acknowledge natin that we must pray all ways. Pero, binanggit din naman na we also pray always. Okay? Lagi, continually. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without ceasing. Pray continually. Tuloy-tuloy. So, ibig sabihin, hindi yung pagka nasa church lang o nasa prayer meeting. Anytime na maalala mo na merong any experience you have, pray. May nakita kang isang bata na namamalimos. Aside from giving him the alms, pag-pray mo, Lord, ingatan mo po yung batang yon. Nahihirapan ka sumakay, mag-pray ka. Sinisigawan ka ng boss mo, mag-pray ka. May nagyayaya sa'yo na alam mong hindi maganda, mag-pray ka. Para sa ganun, masagot mo sila with wisdom. Always. Kaya nga po, ang prayer is a lifestyle, a habit. Okay? Kaya nga tuloy-tuloy ang ating pananalangin. Another thing na dapat nating maintindihan sa prayer is according to His will. Okay? According to His will. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Kasi, di ba, sa gospel, meron sinabi si Jesus whatever you ask in my Father's name, in my name, okay, the Father will grant you. Pero, pambalanse, sinabi ni John, according to His will. Hindi yung kung ano lang ang gusto mo. According to God's will. So, when we pray, it must be according to God's will. Another, when we ask what we really need. Kung ano yung kailangan natin. Sabi po sa James, you do not have because you do not ask. Okay? Kaya nga, wala ka baka kailangan, alam niyo, ang prayer is also a form of faith. Pinapakita na, Lord, nananalangin ako kasi umaasa po ako, sumasampalataya sa iyo, may pagkakalob mo itong bagay na ito sa akin. Okay?
rather than having it independently. Tapos hindi ka na-promote pagkatapos sisisihin mo, Lord, hindi mo hiningi. Hingin mo kay Lord. Okay? You do not have because you do not ask. Or, sometimes we ask, pero katulad ng sinabi ni James, ituloy niya doon, you ask, and you do not receive. Kanina, you do not have. Magkasunod po ito. You do not have because you do not ask. You ask, but you do not have. You do not receive. Why? Because you ask wrongly. To spend it on your passions, on your leisures, para sa iyong kapakinabangan lang. Kaya hindi ka rin magkakaroon. You will not have. Okay? Maganda yan. Ano? You do not have because you do not ask. You ask, but you do not have. Okay? Hindi ka rin magkakaroon. Bakit? Mali ang motibo mo. So, parang sinusuportahan, mali ang motibo mo. Of course, yung prayer natin, dapat ayon sa kalooban ng Diyos. At kuminsan, ang prayer natin, gusto natin instant. Agad-agad. Kaya nga, di ba, yung iba, kaya nga sumusuko sa pananalangin. Kasi, hindi nila natatanggap agad-agad yung pinagpipray nila. Okay? So, sanay tayo dun Dahil sa panahon natin ngayon, lahat na lang puro instant. Instant noodles. Okay? Yung mga fast food. Kita natin, lahat ng yan. Puro instant. Pati sa pagka tayo nagpapadoktor, gusto natin pagalingin tayo agad ng doktor. Okay? Ine-expect natin na yung mga pinapanood nating movie, malaman agad natin kung ito ba'y magbibigay ng clue kung sino. Or even yung technology natin, we expect na instant, mabilis yung ating communication, yung ating internet. Nung prayer meeting nung last Friday, matagal kami nakapasok kasi for a time nawala yung internet namin Okay? Kaya pagpasok namin nag-i-exhort na si Pastor Eddie. Yung FCC, na nag-join tayo. Or we expect yung ating mga businesses mag-bloom, mag-expect tayo. Lahat puro gusto natin mabilis, instant. Pero alam nyo, God does not promise to answer our prayer instantly. Ang command niya sa atin, pray and do not give up. So wala pong promise doon na instantly ibibigay niya sa atin. Ang dapat na ipinagpipray daw natin, anuman, do not give up praying on that. Kaya nga yung tanong ko kanina, ano ba yung mga pinagpipray natin na hindi pa dumadating sa atin ngayon? Do not give up. Do not give up. Halimbawa po, healing. Do not give up praying for healing. Or perhaps, promotion. Do not give up praying for that. Or perhaps, relationship. Okay? Do not give up praying for that. Do not give up praying. Okay? Pero may time ba, will there come a time na dapat hihinto na rin tayo sa ating pagpipray? Medyo sumagi lang po ito sa akin nung ako po'y nag-aaral nito. Kasi may mga instances na nakakita ako ng mga cases sa Bible na yung tao huminto na sa pananalangin. Okay? So, I do believe that there are also times to give up praying. Medyo contradictory yata yan, Pastor, sa sinasabi mo kanina. Sabi ni Jesus, don't give up Tapos ngayon, mag-give up tayo in praying. Okay? So, tingnan po natin, kailan kaya yung panahon na pwede na tayo mag-give up sa praying? Okay? Dito po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 9. Sabi po ni Paul, to keep me from becoming conceited, because of this surpassingly great revelation,
there was given me a thorn in my flesh. Oops, sorry. A messenger of Satan to torment me. So si Paul, ang dami niyang revelations na natanggap mula kay Lord. At may tendency siya na yumabang to keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations. Dahil may tendency siyang yumabang, binigyan siya ng thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me. Now, Paul prayed for that 3 times. 3 times I pleaded with the Lord, Lord, take it away from me. 3 times he pleaded, 3 beses na pinapanalangin niya, tanggalin mo tong thorn in the flesh na to. Itong struggle ko na talagang nakakapasakit ng damdamin ko. But the Lord said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weaknesses. Ang prayer ni Paul, deliverance. Ang ini-expect niyang answer, deliverance. Ang binigay na sagot ng Diyos, grace. Sometimes, God is already answering our prayers. Kaya lang, hindi sa ini-expect nating answers. Madalas ko pong gamitin to sa aking counseling class. We expect answers to our problems, but sometimes the answers to our problems is not what God intended us to have. Now, let us ask God, Lord, ano sagot mo sa prayer ko? Baka naman yung pinagpipray natin ay iba ang kalooban ng Diyos para sa atin. Just like Jesus, di ba? Si Jesus, alam naman din natin, at the Garden of Gethsemane, He prayed also 3 times, Lord, Father, take this cup of suffering away from me, but not my will, but your will be done. Kaya nga, napakalawak ng usaping prayer. Your will be done, Lord. At kung alam natin kung ano sagot ng Diyos sa atin, then that's it. Hihinto na tayo sa pagpipray. Kasi nitananggap na natin yung sagot eh. Tinanggap na natin yung sagot. Alam na ni Jesus kung anong sagot ng Ama. Hindi pwede, anak eh. Kailangan dumaan ka dyan eh. Para maligtas ang sangkatauhan. Si Paul, alam na niya sagot. Hindi deliverance. Grace. Paul, even though you will be experiencing that messenger from Satan, and even though you will be tormented day and night, I have my grace upon you. Grace. Kaya kung minsan, hanapin natin anong sagot ng Diyos sa pinagpipray natin. Kasi baka yung ini-expect nating sagot, hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Okay? So, makita po sana natin ang kahalagahan. Now, meron po akong isang nakita sa Old Testament. Medyo matindi to sa Jeremiah chapter 11, verse 14. Sinabi mismo ni Yahweh kay Jeremiah, do not pray for these people, nor offer any plea or petition for them, because I will not listen when they call to me in the time of their distress. Kaya kung minsan, meron tayo nakikita na nahihirapan. Okay? Pero siguro, alam ng Diyos na itong taong ito ay rebelde, rebellious. Ngayon, nahirap. Pagkatapos si Lord sasabihin, kasi very rebellious ang Israel kay Lord during the time of Jeremiah. Alam niyo po, si Jeremiah ang napakahirap na prophet. Ang ibig sabihin, ang hirap ng ministry ni Jeremiah noon bilang isang propeta. Bakit? Nangangaral siya
walang sino mang nakikinig sa kanya. Imagine niyo, halimbawa ako, mga ngaral dito, pagkatapos wala naman nakikinig, lahat nagkikwentuhan, may kanya-kanyang ginagawa. Ano sa palagay niyo gagawin ko? Mag-give up na ako, di ba? Hindi na ako, upo na ako. Pakikipagkwentuhan na lang din ako. Ganun ang sitwasyon ni Jeremiah. Kaya nga meron siya ng taguri sa kanya weeping prophet. The weeping prophet. Kasi talagang iniiyak niya sa Panginoon ang Israel. Dumating na ang panahon na sinabi sa kanya ni Yahweh, do not pray for these people na, nor offer any plea or petition for them. Kasi nakatalaga na sa akin kung ano ang ibibigay kong judgment sa kanila. Minsan, di ba, mayroong ibang mga tao, matigas ang puso, tapos alam natin na pagka dumating na nahihirapan siya, mahihingi ng prayer sa atin. Ako, pagka ganun po, sinasabi ko why don't you pray? Bakit ako magpipray sa'yo? You pray. Kasi kung minsan, kaya siya nahihirapan dahil meron dapat i-deal pala sa kanya ang Lord. At dahil hindi siya nagpipray kay Lord. Okay? Kaya nga si Jeremiah, siya ang nagpipray for the people, pero sinasabi ni Yahweh, wag mong pagpray mga taong yan. Hindi ko pakikinggan ang kanilang mga hinaing. Okay? Dahil napakatitigas ng ulo nila. Okay? So, anong dapat nating ipag-pray na dapat na hindi natin hihintuan? Na hindi tayo mag-give up sa prayer. Ano kaya yon? Now, tingnan po natin ngayon yung story sa Luke chapter 18. Dito ko lang po na-discover to no? Habang nag-aaral ako nitong huli. Then Jesus told His disciples a parable. Tandaan po natin ang context, yung Luke 17, yung nagtatanong sila kailan darating ang kaharian ng Diyos. At ang intention nila ay kasi under sila sa Roman Empire. Then, Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, ito yung illustration niya to support yung kanyang exhortation, always pray, do not give up. In a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared about man. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, grant me justice against my adversary. Okay, so alam natin, nakita natin yung dalawa, no? Na karakter dito. Yung judge na dinescribe, he doesn't fear God and he doesn't care about men. So para sa kanya, wala siya, kung hindi siya takot sa Diyos, wala sa kanya yung mga law, mga Torah, wala sa kanya yon. Okay? At wala siyang compassion sa tao. So, napakahigpit nung judge na to. Okay? Pero, merong isang balo daw na babae. Okay? Ang lagi lumalapit sa kanya. So, alam niyo po, ang mga balo sa biblical times, yung mga wala ng asawa, okay? Isa sa mga kawawa noong araw yan. Bakit? Wala ng pamilya Okay? Walang asawa na magtataguyod sa kanya. Okay? Subject for oppression sila. At kuminsan, subject for fraud. Dadayain. Walang asawa to, walang pamilya. Ika, kunwari, ganito gagawin natin. Pero gugulangan nila yung taong yon. Wala silang tagapagtanggol man lang na pwedeng magsalita para sa kanila. Okay? Considered sila na marginalized. Nasa santabi. Parang yung mga may hirap, okay? Mga lasenggo, parang marginalized sila, no? Isinasantabi ng lipunan. Kasama doon ang mga balo. Nung panahon nila, nung panahon ng ating Panginoon. Kaya ganun ang sitwasyon niya. Hopeless case ang kanyang sitwasyon. Kaya naman itong babae, pansinin po natin, who kept coming to him with the plea. Paulit-ulit na lumalapit sa kanya. Sa totoo lang, sa biblical text, sa Leviticus, sa Exodus, sa Isaiah, binabanggit doon ang patungkol sa, nasulat ko ba dito? Binabanggit po doon yung mga role ng society
sa mga balo. Yung tulong na pwedeng iabot, ibigay sa mga balo. Pero itong judge kasing ito, na nalapitan ng balo, eh, hindi niya kinatatakutan ng Diyos at wala siyang pakialam sa tao. Parang nagkamali yata siya ng lapit, ano? Sana nilapitan niyang judge, yung may pakialam sa tao, may takot sa Diyos. Okay? Pero ito ang no, ito po yung pinaka-irony ng kwento ni Jesus. At contrast kung kukumpara sa ating Diyos. Okay? Ang ating Diyos ay may care for people. May compassion. Pero itong taong ito, kahit na siya ay walang pakialam sa tao, walang pag-ibig, walang takot sa Diyos, walang sinusunod na batas, dito lumapit yung balo. Alam niyo, kung titingnan po natin, ang ating Panginoon kasi, no? Malawak po siya. May mga ganito siyang klaseng pagkikwento to stress a point. At ito ay para makita natin yung contrast ng ating Diyos sa Kanya dito sa unjust judge. Now, alalahanin natin, ano? Ano ang pinagpipray ng babae? Justice. Justice. Okay? Hindi man halata, pero sinasabi ng mga Pharisees nung nagtatanong sila kay Jesus, Lord, kailan, Rabbi or Jesus, kailan darating ang paghahari ng Diyos? Implied po yun. Bakit? Bakit inaantay niyo pagdating ng Diyos? Wala po kaming nararanasang justice bilang isang bansa, bilang isang bayan Israel. Kaya gusto namin pag dumating ang paghahari niya, doon kami makakaranas ng justice. Ito yung pinagpipray ng balo. Kuminsan kasi yung pinagpipray natin, okay, ay meron ng prayer, meron ng answer ng Diyos, pero hindi tayo humihinto sa pagpipray kasi meron tayong gusto na sagot ng Diyos sa prayer natin. Bakit hindi natin tanungin? Okay? Yung injustices na nangyayari sa mundong ito. I do believe may reason dito sa salitang, give me justice. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo papasadahan ko lang Sagot dito sa pangalawa, I will see that she gets justice. Pagkatapos, nung si Jesus na, will not God bring about justice? Hanggang sa huli, He will see that they get justice. Consistent si Jesus sa issue ng justice. Okay? Sa issue ng justice. Grant me justice against my adversary. Implied yun dun sa katanungan ng mga Pharisees na kailan darating ang kingdom of God? Para magkaroon ng katarungan sa ating bayan. Dahil walang katarungan silang nararanasan. Kaya dito po, sabi ko, thank you Lord Ito pala yung pinaka-mensahe na yung ating pinagpipray pala dapat ay katarungan na hindi natin hihintuan. Yes, meron tayong ibang mga prayers na dapat hindi natin hintuan. Don't get me wrong. Halimbawa, healing. Pero baka mamaya katulad ni Paul, ang sagot pala ni Lord hindi deliverance o healing, kundi grace. Baka mamaya meron tayong pinagpipray na isang babae o isang lalaki na gusto natin mapangasawa, pero hindi tayo nililigawan o hindi natin maligawan. Baka mamaya meron nasa harap na natin na yun na pala yung sagot ng Diyos. Pero ito pa rin pinagpipray natin. Alam niyo yun? Baka mamaya hindi natin alam kung ano ang sagot ng Diyos, kaya hindi tayo humihinto sa prayer. Baka mamaya nandun na yung sagot. Kaya lang, ang gusto nating sagot, iba. Iba. Kaya nga po, dito, nakita ko na mayroong mga prayers na dapat ihinto kung alam na natin, kung magiging sensitive tayo sa answers ng Diyos. Healing.
Maaring ang answer pala ng Diyos sa atin, grace. Katulad kay Paul. Promotion. Baka hindi tayo mabigyan ng promotion, baka kasi tinuturuan tayo ng Lord. Na, teka, kumusta ba yung performance mo? Baka naman lagi kang late. Trabaho. Gusto natin magkatrabaho. Ang tagal-tagal ko na nagpipray ng trabaho. Bakit hindi ako nagkakaroon ng trabaho? Pinagpipray mo ba? Una sa lahat. Katulad dun sinasabi natin kanina, you do not have because you do not ask. Tapos manghihingi ka ng prayer sa iba. Ikaw ba nagpipray mismo para sa iyong sarili? Or baka promotion, katulad ng binabanggit ko kanina, yung pala, malilipat ka sa ibang company na magbibigay sa iyo ng promotion. Sometimes, kailangan huminto tayo sa pananalangin kasi may kalooban palang iba ang Diyos sa atin, doon sa prayer natin. Kaya dapat maging sensitive tayo kung ano na yung sagot ng Diyos sa prayer natin. Sometimes, andyan na mismo yung sagot. Pero pagdating sa justice, hanggang sa panahon natin ngayon, ang nakakalungkot, yung response ng judge. For some time, he refused. He refused sometimes. But finally, he said to himself, ay nako, kahit ako'y walang takot sa Diyos o wala akong pakialam sa tao, okay? Para itong widow na to, huminto na. Hindi humihinto Siya yung huminto, no? Para huminto na to sa kaka-istorbo sa akin, I will see that she gets justice. So, she won't eventually wear me out with her coming. Okay? Alam naman po natin yun, yung bang keeps bothering me. Dalawa daw Greek word ang ginamit doon, sabi ng isa kong nabasang commentary. Yung bang patuloy na yung paghingi, and at the same time, yung patuloy na paghingi niya caused him trouble. Okay? Meron pa ako narinig na black eye parang binablack eyean ka na, binibit ka na, pero tuloy pa rin siya. Okay? Parang ganun ang nararanasan nung unjust judge na hindi humihinto. Okay lang sana kung hindi siya humihinto Pero asar na ako, naiirita na ako sa taong ito Paulit-ulit na lang Kaya ibibigay ko na sa kanya yung justice na hinihingi niya. So finally, yung judge, nagbigay na rin, Okay? Kahit na siya ay hindi just, hindi niya binigay yung justice doon sa tao, sa balo, because he is righteous. Hindi siya nagbigay ng justice because he knows God's laws. Hindi siya nagbigay ng justice kasi naaawa siya sa taong ito. Binigyan niya ng justice because napapagod na siya. Nawi-wear out na siya. Pagod na ako sa taong ito. Ay nako, araw na lahat, gabi, lagi niya akong inaabala. Ibibigay ko na sa kanya kung ano gusto niya. Hindi dahil matuwid siya, O sige, dahil matuwid ako. Hindi dahil alam niya ang batas ng Torah na dapat iingatan ng mga balo. Hindi. Wala nga siyang takot sa Diyos Hindi dahil naaawa siya. Wala nga siyang pakialam sa tao Kundi, ang dahilan, naiistorbo ako sa kanya She keeps bothering me. Okay? So, yun ang nakapagpagbigay sa kanya ng justice. Okay? Of course, alam natin, ang ating Diyos, kabaligtaran itong unjust judge. Okay? Definitely, kung merong ibibigay sa atin ng Diyos na mga kasagutan, is because He really cares for us. Right? He really cares for us. Yun nga lang kung minsan tayo ang nagfe-fail kasi hindi natin nakikita na nandyan na pala sa harapan natin yung answered prayer. Kasi meron tayong ibang inaasahan. Meron tayong ibang ini-expect. But God definitely, pagdating sa justice, He will bring about justice according to His timetable, not according to our timetable. Okay? Now, and the Lord said,
Listen to what the unjust judge says. To, pakinggan nyo to, sabi niya. Ito nga unjust judge, binigay siya ng justice. Kahit na hindi kumikilala sa Diyos yun, kahit na walang pakialam sa tao, will not God bring about justice for you? So yun ang exhortation siya sa kanyang mga alagad. Bakit? Nararamdaman ni Jesus ang pinagdadaanan ng kanyang mga alagad. Oppressed na sila. Okay? Hirap na sila. Sa panahon po natin ngayon, ang dami pong injustices nangyayari sa buong mundo. Siguro alam naman po natin yung Russia, Ukraine, Israel, Gaza, o kahit na lang dito sa Pilipinas, Philippines and China. Okay? Feeling natin talaga may injustices, right? Or, wag na po nating masyadong gawing national. Gawin na lang natin sa ating mga sarili. Kasi definitely, there are some of us here na merong nararamdaman parang injustices sa kanilang buhay. We are perhaps accused wrongly at para sa atin, unfair yun. Hindi justice yun. Inaakusahan mo ako. Hindi naman totoo yung accusation mo. Okay? Injustice yun. Unfair yun. Okay? But what do we do? Okay? With the injustices that we have. Yung mga na-experience natin, yung mga injustices sa buong Pilipinas. Okay? At sa atin na lang sarili, what do we do? Do we pray for that? Or do we rebel? Do we rant? Do we want to take vengeance against the people hurting us, wrongly accusing us? Pwede nating turuan ng mga tao, sabihin sa kanila kung anong pagkakamali nila, you have wrongly accused me. At pagka nag-sorry, pwede na ma-resolve ang relationship. Pero, paano sa mga sitwasyon na hindi nagkakaroon ng ganong sorihan? Hindi nagkakaroon ng parang restitution mula sa mga ginawa nilang mga injustices sa ating bansa. Do we take our arms and rebel against these people? Or do we pray for justice? Will not God bring about justice to His people who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? Alam nyo, nalulungkot ako kasi galing po ako doon. No? Naranasan ko po ang dating maging isang left-leaning na advocate. No? Nakita ko po yung mga injustices talaga sa ating bansa. Nalulungkot ako kasi tila baga sa ngayon, sa panahon natin ngayon, marami mga Christians at talagang naghahanap ng hustisya. Wala akong problema doon. Pwede natin sabihin. Okay? Ipamukha sa gobyerno yung mga injustices na nangyayari mula pa noon hanggang ngayon. Pero hanggang sa dumating ang Panginoon, tingin ko hindi mawawala injustices na yan. Ang kailangan lang natin ay dumulog sa Diyos sa pananalangin. Mga tagapangarap, napaka-unjust. Okay? Unjust. Okay? Ang nararanasan ng mga tagapangarap. Kahit sa atin dito sa Ciudad Real, marami tayong nararanasan mga injustices. Pero do we pray for that? Lord, okay, bring about justice. Grant justice to my plea. Panginoon, kahabagan mo po kami. Naalala niyo yung prayer na tinuro din ni Jesus? Yung have mercy on us rather than asking for what they really need. Lord, have mercy on us.
Sabi nung 10 lepers, mercy. Why don't we ask mercy? Why don't we ask justice from our God? Rather than makipagtalo, makipag-away, may time para isabihin natin yung ating mga sentiments, but not to the point na magre-rebelde tayo at sisirain natin ang relationship natin. Or even, gumawa tayo ng paraan na humawak na tayo ng mga armas. Dumating po sa buhay ko dati yon. Kaya naiintindihan ko po yung sentiments ng mga tao laban sa ating gobyerno. Pero nung naging Christian ako, medyo nabago po talaga ang pananaw ko. I have a God who is the final judge. Hanggang dumating ang Panginoon, hindi mawawala yung injustices na yan. Ikamamatay na po natin at darating na ang bagong generation, andyan pa rin po yung mga injustices na yan. I tell you, lagi natin, kahit na sinong pumalit dyan, sa umpisa, maganda, sa bandang huli, may injustices, at saka iba't ibang tao, hindi pare-pareho tingin nila sa mga justices na pinapakita ng mga leaders natin. Hopefully, tayo mga Pilipino matuto po talaga kung anong dapat na tinatawagan natin. Justice from God alone. Will not God bring about justice? Personally, sa atin din. Kung meron pong nakasakit sa atin, at alam natin, normal naman, natural lang na gusto nating gumanti doon sa taong yun. Gusto nating hindi nakausapin yung taong yun. Gusto nating makipaghiwalay. Normal yun, natural yun totoo yun And I can also relate with that. Pero hopefully, pray for justice and the Lord will grant each one of us the justice. Ang Diyos ang bahalang magbigay. Perhaps, gagamitin ng Diyos yung tao din na mag-sorry or gumawa ng paraan para ma-realize niya ang kanyang error, mag-sorry sa atin. Then that's it. Nakamit na natin yung justice. Right? Dahil nag-sorry na sa atin. So, anong dapat natin gawin? Magpatawad naman. And that would be justice on our part na ginawa natin ang kalooban ng Diyos. Okay? So, justice. Will not God bring about justice? Here's the point, no? The widow did not give up in seeking justice even though she was dealing with an unrighteous judge, uncompassionate judge. Now, ang ating Diyos iba. Yun ang pinaka-contrast. Kaya nga binigyan ni Jesus ng contrast na isang tao na walang takot sa Diyos, walang pakialam, pero dahil sa persistent prayer, sa persistent plea, sa not giving up attitude nitong taong ito, nitong balong ito, to ask for justice, nabigyan siya. How much more our God? Will God not bring about justice to those people who cry out to Him day and night? Ito ang kailangan nating mga Filipinos manalangin for God's justice. Mga tagapangarap, itong kailangan natin. Pray for God's justice. Mga taga-Ciudad Real, let us pray for God's justice. Lord, Ikaw lang ang aming hukom. Ikaw po ang humusga sa tao na nangaapi sa amin. Sa taong umaakusa sa amin ng mali, Panginoon, Ikaw po ang kumilo sa kanyang buhay. Justice. Justice. Kaya nga sabi ni Jesus, nawala yung aking may nag-blackout. Baka wala ng battery. I tell you, sa huli, Okay. Ayan. Thank you. Okay na? Okay. Thank you, Asap. Yan. Will not God bring about justice to those people who love Him, who cry out to Him
day and night. Bibigyan ka ng Diyos. Bibigyan tayo ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoon, don't give up praying. Baka kasi yung iba, huminto na, wala namang nangyayari. Kahit ang tagal-tagal na natin pinagpipray, pero ganun pa rin ang nangyayari sa atin dito sa pangarap. Lalo pa ngang nawawala ang mga tao. Okay? Continue praying. Don't give up praying. Ganun din sa atin sa Ciudad Real. Ganun din po sa nangyayari sa ating buong bansa. Pray for justice. Yeah, we could always pray for just people na maupo. Kuminsan yun ang ating expectations. Ang dapat paupuin, mga righteous people. Pero, alam niyo po, kahit mga righteous nga, sumasablay eh. Okay? Why not pray for God's justice? Pray for God's justice. Kaya sabi ni Jesus, I tell you, He will see, they will get justice. They, the people who cry out to Him day and night. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Yun ang isang malaking tanong. Pag dumating ba ang Panginoon, andyan pa rin kaya tayo sa ating pananampalataya o yung ating puso. Halimbawa, sa nangyayari sa ating bansa, ikay isang mananampalataya. Pero sa sobrang galit mo sa gobyerno dahil walang justice, baka naman mawala ka na sa pananampalataya dahil napuno na ng galit ang puso mo sa gobyerno. Aminin ko po sa inyo nung totoo, nung college days ko, nung nakita ko po yung injustices sa ating bayan noon, at meron na kaming opportunity na humamak ng mga barel. Okay? Pero tinanggihan ko. Dalawang reason. Gusto ko makatapos ng pag-aaral at saka takot po ako sa tatay ko. Kasi tatay ko military. Okay? Pero during that time na nakita kong injustice sa ating bayan noon, ay sabi ko sa inyo, ang tagal na merong pong galit ang puso ko sa ating gobyerno. Sobra ang galit. Kasi ako mismo, nakita ko mismo, may immersion kami doon sa mga taong yon. Grabe po yun nangyari sa amin nun. At yung mga namundok, aminin ko po sa inyo nangamatay na po lahat. Yung mga namundok namin kasama. Nung namatay sila, nagkaroon pa ng isang malaking misa sa Barasuin Church mismo, sa Malolos, na nandun din ako. Ang lahat sumisigaw, injustice, injustice, injustice. Why don't we pray for God's justice? Okay? I tell you, Jesus said, He will see that they get justice. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Nasaan yung pananampalataya natin? Nasa ating bang pananampalataya nandun sa gobyerno na uupo, na dapat righteous? Nandun pa sa ating pakikipaghimagsik? Andun ang ating pananampalataya para matopple down ang mga injustices? Pansamantala, perhaps, temporarily, but not permanently. The disciples of Jesus must have this persistent faith na kahit anong mangyari, huwag mawawala nawa. Alam nyo nanulungkot ako pero ito, isang confession. Doon po sa aming theological forum na puro kami pastor doon. Marami siyempre doon ang crying out for justice. At ako'y nakaka-relate sa kanila. Pero ang prayer ko, huwag nawa mawala ang kanilang pananampalataya. Dahil baka ang pananampalataya lang nila ay nandun sa kakayahan ng tao na mapabagsak ang gobyerno because of the injustices. Let's continually pray. Do not give up. Ito po yung ito yung gustong mangyari sa atin ng Diyos. Okay? Na meron kaya siyang pagdating niya, masusumpungang mga tao na nanatili pa rin tapat
nananalangin for justice? Alam nyo, kung nandito lang ang ating Panginoon, sinasabi niya sa atin, brothers and sisters, jumpstart your prayer life. Magsimula ulit kayo. Guarantee, in the right time, in His time, justice will prevail. Don't give up on God, kahit anong pa mangyari. Kaya lang, will Jesus find faith in His second coming? Pwede ba nating ibigay ang buong pagtitiwala natin sa Kanya na hindi tayo hihinto sa ating pananalangin? That we will actively, at yung prayer life natin, alive every day? Brothers and sisters, don't give up. Dig into Jesus and let Him carry us through all these injustices na nakikita natin sa ating bayan. He will make all things right when He comes. Isap, saglit lang. Nawala ulit eh. Nawawala. So let us faithfully pray, and yung prayers na yon will increase our faith. He will increase our faith. Okay? So, as a challenge to every one of us. Yung subject ng prayer, kuminsan, nakakaano na to ng mga tao. Anong tawag to? Nauumay na mga tao dito eh. Kasi every prayer time, meron tayong topic on prayer. Pero meron po akong bagong na-discover dito sa prayer life na to. Ito'y kasama na sa ating paghinga. Kasama sa ating buhay. Lifestyle. Kaya nga, ito po ang nakita kong challenge sa bawat isa sa atin. The parable teaches the importance of not giving up praying to God and to have a firm faith until He comes. Let us persistently seek God's justice in prayer, knowing that He hears our cries and He will answer us according to His perfect will and timing. Kahit na personal yung injustices na narinig natin o nararanasan natin, o kahit na communal within the community or societal sa ating lipunan, or national sa buong bansa, or worldwide sa buong mundo, let us continue praying for God's justice because He will really bring about that. Pwede now or pwede in the future at His coming. Let us pray. Lord, alam po namin na alam niyo po ang nararanasan namin pagka kami ay dumadating sa discouragement dahil sa mga injustices na nararanasan namin personally, sa aming asawa, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming komunidad, sa aming bayan, sa aming bansa, o sa buong mundo, Lord. Alam niyo po siguro, Panginoon, na meron po kaming discouragement, kaya kuminsan ayaw na namin. Humihinto na kami. Sinusukuan na namin, Lord. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord. Gusto pa rin namin manangan, Panginoon, na may pag-asa sa iyo, Panginoon. Gusto pa rin po namin manangan, Panginoon, na Ikaw po ang magbibigay ng hustisya sa amin, ng katarungan. Kung kami po'y naaakusahan ng masama, kung kami po ay pinagbibintangan, piraratangan ng hindi tama, Panginoon, Ikaw po magbigay ng katarungan, Lord, ng hustisya
sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi po kami mag-give up in praying, Lord. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Ano man po ang aming mga injustices na nararanasan, itinataas po namin sa iyo, Panginoon. Yung mga accusation sa amin na hindi tama, Lord, tinataas po namin sa iyo. Strengthen our faith, Lord. Huwag nawa kami mawala ng pag-asa. Kahit na paulit-ulit, meron kaming nararanasang injustices, Lord. Sa aming pamilya, o sa aming komunidad, o sa aming bayan, o ang aming buong bansa, Panginoon. Lord, nawa, hindi kami hihinto sa pananalangin para sa lahat ng isto. Strengthen our faith, Lord. Pasiglahin mo po ang aming pag-asa, Panginoon. At bigyan mo po, buhayin mo po yung aming prayer life, Lord. Gawin mo po kaming masipag, Panginoon, sa pananalangin until you come, Panginoon. Until you come. Masumpungan mo kami, Panginoon, na nananalangin until you come. Thank you, Lord. Thank you, Lord.